Humarap sa pagdinig ng Senado ang tiyahing pulis ng isa sa mga namaril sa Tacloban. Iginit niya na puwersahang pinasok ng kanyang pamangkin ang bahay at kinuha ang baril na nasa plastic locker. Tanong ng mga mambabatas, sumunod ba sa standard storage ng baril ang pulis? Narito ang report. Yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? Naghihimutok at taglabas ng sama na loob ng dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Jenilyn, isa sa nanay na namatayan ng anak sa insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Nais ni Jenilyn na pababae ng edad ng isang batang pwedeng makasuhan kapag nasangkot sa krimen. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. Para din maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Yung tita niya, lahat, nasa paligid niya. Yung mananagot, yung anak ko. Walang iniisip yun. Walang ibang iniisip yun, kundi kabutihan lang para sa kanya, kabutihan. Kabutihan sa mga kaibigan niya, kabutihan. Hindi naman yun marahas yung anak ko. Inisente yun. Ang daing ni Jenilyn ay isa rin sa nais isulong ni Senator Raffy Tulfo. Bukod daw sa bahay pag-asa, gusto ni Tulfo iba pang pasilidad para sa mga batang gagawa ng heinous crime. Na talagang kulungan. May mga selda. Bawat bata pagdating sa gabi, nandun sila sa kanilang selda to make them feel na sila ay nasa facility na para gampanan yung parusa na ipinataw sa kanila, hindi para mag-camping. Humarap din sa pagdinig ang tiyahing pulis ni alias Nash at kwento niya, pinwersa ni alias Nash na makapasok sa kanyang bahay. My locker, it was locked. And my house was locked. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked. Pero nagtaka ang ilang senador kung standard ba ang plastic locker na lagayan ng armas. Since I'm only the one staying in my own house. So standard po pala, Sergeant Pasensya na safety vault, hindi lang plastic locker. I appreciate good faith po talaga, but lalo na sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, I think we need to observe the standards. Umami naman si Pasensya na isinama niya sa firing range ang pamangkin ng isang beses. Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sumasa-ilalim na sa intense intervention ang 14-year-old na child in conflict with the law. And I will use the word detain for as long as it takes na ma-rehabilitate siya at makitaan namin siya ng positibong pagbabago. Lumutang din sa hearing ang posibilidad na may kaugnayan ang nangyaring Tacloban school shooting sa isang online extremist group. Ang modus, maghanap ng mga vulnerable na menor de edad online at tikayating gumawa ng kahindik-hindik na bagay tulad ng graphic pornography, pananakit sa sarili at marami pang iba. May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA, ng isang 15 years old na ang pangalan ay Bradley Cadenhead. Yung lumalabas na termino ngayon, yung nihilistic violent extremism. To be honest about it, nung narinig ko ho to sa DOJ, hindi ko rin ho kabisado nito. Pero nung nag-umpisa ho tayong tignan, ako po ay kinalabutan dahil itong konsepto na ito ay tinuturuan ng ating mga kabataan maging violente nang wala pong dahilan. Inaasahan namang may kasunod pang pagdinig tungkol sa insidente.